Senator, former Senator Lipi Cosete, my question is po, sa kasalukuyang nangyayari po ngayon sa hearing sa Senate at sa Kongreso, ano po yung nararamdaman yung kapupuntahan ng nangyayari po? At sa tingin niyo po ba may magandang resolution po? Kasi marami po ang nagdududa, lalo na nga po, lumabas ang pangalan ng mga mambabatas din mismo. Yung Senado kasi at yung Kongreso, hindi sila pwedeng magbigay ng hatol. They cannot convict. This is not a court. In the same way, you know, if you send it to the courts to hear, iba po yung sa Senado at saka sa Kongreso. Kasi dapat nga actually yung ginagawa ng Kongreso ay in aid of legislation. Dapat, kung ano man ang natuklasan dito sa mga nangyayari, merong maghahain ng mga panukalang batas para ma-address yung mga problema. Kung meron mang butas o kung meron mang hindi natutugunan, so pwedeng magkaroon ng pag-aamyenda doon sa mga kasalukuyang batas. So hindi sila dapat maghatol ng kamatayan o maghatol ng life imprisonment. Hindi na trabaho yun. So saan mapupunta to? Yung mga tao dapat, yung mga taong pinaukulan ay dapat makasuhan. Pagkatapos pupunta na yan dun sa korte. Sila, or it will eventually, the Sandigan Bayan is there, the Ombudsman is there, so they will have their day in court. Because these individuals will also have their defense. Hindi ko alam, from where I'm sitting right now, I don't know sinong garapal, sinong guilty, sinong hindi guilty. I cannot say that right now. Diba? They will have their day to defend themselves. And the procedures will go on. As Professor Simbulan had said, there are mechanisms for attaining the result, the desired result, according to law. Hindi yan, hindi naman yan favoritism o sino malakas. Sa tingin niyo po ba, yung nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado ay makakatulong sa ginaganap na investigasyon? Yung pagpalit ng liderato, parang parang aspirin, kung tutusin sa tingin ko. Kasi ang taong bayan ngayon, dahil sa social media, kasama na sila doon sa mga hearing, naririnig nila lahat. So pag nagkaroon ng change of leadership, siguro na iniisip din nila, hindi ako sigurado, hindi ko alam kung kasali sa usapan doon. Pero parang magkaroon ng bagong imahe. Diba? Pero makikita niyo pa rin yung hatian. Politika pa rin ang maaring maging kalabasan nito. Dahil sino mas maraming kakampi, ang tinutulak kayong tao sa two sides eh. Ikaw ba, makamarapos ka o ikaw ba, o makaduderte ka? Eventually, baka mawala na nga yung usapin ng graft and corruption, di ba? Kasi isipin nila, ito mga ito, kaya dinidiin kasi mga makaduderte. Di ba? Kaya, hindi nga dapat umabot sa gano'n. Pero hindi natin maaalis yung personalan. Maaaring it's not even within Marcos and Duterte, the two of them. Baka meron pang mga kumagalaw sa paligid-ligid na kumukumpas dito sa mga pangyayari dito. Ang laki ng pera niyan eh. Lahat ng mga nakapaligid, lahat ng mga tumulong sa mga politiko, lahat ng mga nagbigay ng kontribusyon, lahat ng kamag-anak, maaaring mga kamag-anak, man, or hindi lahat, mostly, baka they want a share of the pie. And if they're not getting enough of a share of a pie or not having a share of the pie as easily as others, baka sila may interest dito na guluhin itong usapan na ito. So, ang dami-daming mga iba't ibang factors. But that's all speculation. The point is, we have to let it flow according to what the law provides. And huwag kayong matakot, huwag kayong maawa. Hindi yun eh. This is not an awa issue. This is not, parang kawawa naman, ganyan, or nag-sorry na, or
isusoli naman, o ano ay hindi ganyan eh, hindi gano'n, hindi. Huwag po tayo madala sa gano'n. Kasi pagka gano'n, wala nang batas, ay nakanya na lang, kung sino mas malakas na sigaw, yun ang pakikinggan, eh, delikado mo yung gano'n klaseng pamahalaan. Kasi, ngayon, ang malaking ang importance sinabi ni Professor kanina, yung maglakas loob. Malakas na loob ng mga tao ngayon. At tinitingnan natin ngayon, DPWH. Isipin nyo kung titignan nyo yung BIR, yung Customs, lahat ng agencies. Maring Department of Health, Department of Agriculture, eh dinaanan mo rin, nasisinado ko, Department of Health, Department of Justice, Office of the President, pati yung housing, nangyari na po sa amin yun. So, this lakas ng loob, since hindi na maparusahan yung mga nauna, lalong nadadagdagan yung lakas ng loob. Dahil alam nila, may kapangyarihan kami, may pera kami, nasa panig kami ng makapangyarihan, walang saray na kami dyan. May mga iba dati kontratista, may mga congressman eh. May mga ibang dating nagtutulong lang ng papel. O ngayon, pwede na magpatalo sa kasino ng daan-daang milyon. Yung isang kaibigan ko, may anak high school pa lang eh. Ang sabi, alam mo, masakit sa loob namin na nangyari. Bakit? Kasi yung taxes na binabayad namin, na hirap kami magbayad dito mga tax, kahit pinagtatrabahuhan namin, pinaghihirapan namin, yung tax na binabayad namin, nabubuhos ang sino eh. Para sabihin ng tao yan, tungkol sa mga leader nila, eh, nakakahiya po eh. Eh, hindi lang na masakit sa last na lang po, kayo po ba pabor na gawing state witness ang Vizcaya couple at ang mga DPWH engineers? Alam mo yung pagsa-state witness, hindi po yan ang paraan para mawalan ng sala. Meron sa batas natin mga kondisyon kung ano-ano ang mga pwedeng, kung sino-sino ang pwedeng tanggapin bilang state witness. Hindi dahil ayoko makulong, magdadawin na lang ako ng kung sino-sino, magsasabi na ako ng totoo, ganyan, para mabawasan yung kasalanan ko. Hindi po yun ang prinsipyo kung bakit naitatag yung paraan o yung proseso ng magiging state witness. So, merong proseso dyan. Kung gaano katindi yung kanilang krimen, sila ba yung pinaka-guilty or hindi pinaka-guilty, iyan po ay wala po sa akin magmakamay. Pero huwag natin gamitin yung mag-state witness na lang ako para hindi ako makulong. Hindi ko pwede yun. Okay. Yes, please. Sen, TJ Mendoza from Dan 15. Ano po masasabi ninyo dun sa pangayan ng dalawang yung sa Senado at saka sa House of Representatives? Na para bang meron ginagamit nila o win-weaponize nila yung mga contractors para siraan yung isa't isa? Yun nga isa sa malungkot na pangyayari na nakikita natin ngayon, nabanggit ko na kanina, na parang meron tayong teleserye, araw-araw na abangan natin kung sino magbabangayan, sino magsisiraan, hindi ho yan ang tamang paraan para mahuli o para mailabas kung sino talaga ang mga kasalanan at ano-ano ang kanilang mga kasalanan. Pagkita kanina yung Commission on Audit, lahat ng ahensya ng gobyerno may Commission on Audit na nakapagpay dyan. Hindi pa sabihin mo yung Commission on Audit na tao na nagpapatay, kasama na sila doon sa lagayan o anumang sistema. Kaya, kung tutuusin, mas masaklap po yung aming katayuan at yung bakayan, even just the word bakayan, yung po ginagawa sa bangketa, ginagawa sa kanto, hindi yung ginagawa sa institusyon ng Senado, ng House of Representatives bilang Kongreso. Yung po bakayan ay hindi mo dapat ginagawa yan ng mga halal na mambabatas. Dahil maski na hindi kami magkaintindihan o meron kaming pinag-aawayan, pero din yung paraan kung paano mag-disagree. Diba?
Dahil yung tao nakatingin Lagi nga lang yung sinasabi dati, tinatanong ako bakit kayo, paglabas nyo, kahit nasa grocery, kahit saan, maayos yung suit nyo, maayos yung damit nyo. Sabi ko kasi hindi ko alam kung sino makakita sa akin kung sabihin yung binoto ko yan, tingnan mo, nakachinelas, nakadaster, mukhang hindi naligo ng 3 araw, ang sama, di ba? Hindi maganda yun Kasi inaabot mo yung estado na pinagkatiwalaan ka na ng tao, kaya siguro meron silang idea na ganito dapat ang aking mamamanas. Ganito ang aking mayor, ganito ang aking gobernador. Kaya kanyang meron silang inaasahan na meron kang sarili mo decorum na pwede nilang igalang yung binoto nilang sila noon. Tinatawag honorable. Can I add something? Actually, dapat nating linawin na itong nangyayari hindi labanan ng mga Marcoses versus Dutertes. That is what they want us to believe. Ang issue talaga dito yung accountability at transparency. Kasi whether you are with Marcos or sympathetic with the Dutertes, kung nagkamali ka o nagkasala ka, dapat managot ka. Diba? Hindi yung kakampi mo ito. Ngayon, it so happened that yung mga nakaraang election natin, lalo na senatorial election, nagkaroon ng slate yung Duterte at Marcos camp. No? And yung mga tumakbo at nanalo, dahil nanalo sila under that slate, para pagtingin nilang papel nila doon, para protektahan yung interest ng Duterte ko sa Senado. Yung mga na-elect na senatorial bets ng Duterte camp, nakikita nila kung ano nila doon, papel nila para protektahan. Pag pinupo na yung mga Duterte, no, o gustong ituloy yung impeachment trial sa Senate, ang papel nila para i-block yun. Kaya sila nasa Senado. But let us remember that itong issue ng accountability and transparency and matagal nang ito in the case of projects, infrastructure projects, no? Kasi matagal na, I remember, 60s, 70s, yung mga karamihan ng mga issues sa corruption sa pamahalaan related sa infrastructure projects, no? At lalo na nung panahon ng Marcos dictatorship, kasi walang check and balance, walang magbabantay, walang effective, walang gumaganang legislative branch, no? Kasi pinasara no? Tikpak sa mga ginawang projects, no? Hindi lang mga non-control projects, pati mga highways, bridges, lahat. At kaya nga yung i-estimate na Transparency International na yung i-estimate na billions of dollars worth of ill-gotten wealth ng mga Marcoses nakuha sa mga kickback, no? Na lumobo, lalo na ng Marcos dictatorship kasi walang check and balance noon. Kaya free they had the free all to do anything they wanted, no? So kaya importante sa atin, katulad nung tinatalakay natin kanina, na itong institutions natin, given by Constitution and processes, gamitin natin. No? Para, kasi naman to fair kasi kahit ikaw ang ina-accuse, through these processes, in the Constitution, you are given a chance to defend yourself. Hindi naman yung, pag ikaw ay nabanggit o na-akusa, guilty ka na, hindi. May pagkakataon ka na, use the process. Okay. No, if kung talagang may ebidensya ka, papawalang sala ka. So, dapat siguro, I think yung point kanina ni Nicky, yung palakasin natin itong institutions. No? Ito yung ating focus. No? Siguraduhin natin na itong institutions natin sa judicial system, sa legislative branch and executive, gumagana. Kasi kung hihina ito, yung mga manggel nila, talagang walang mangyayari. Ikot-ikot lang tayo. Ngayon, I think itong recent development na magtatayo ng independent commission para imbestigahin itong flood control scam
nag-scam, no? Ay dapat gawin ng isang independent commission. Kasi kung ang mga kongreso, either the Senate or House, ang gagawa niyan pala. Tulad nung sabi ko, the other day, sabi ko kay Wilson, it would be like asking the mafia to investigate itself. No? Kasi sila mismo, involved dyan di ba? Daming congressman, kaya nung last election, 2022, nung mga nagre-register pa lang yung mga party list groups, we expose certain party list groups as fronts of some dynasties, including contractors. Ginagamit nila yung para madagdagan yung kanilang members sa Kongreso. Ang dami na nga. Fat dynasty nga sila. May mayor, congressman, governor, galing from the same family. Dadagdagan pa. O kaya yung iba may term limit na, maximum na. Gagawin sila magpapatakbo ng tasayo ng party list group. Follow-up question? Follow-up?